Tara, Ralph, Daryl, Jeff. Alam nyo bang itong luneta na ito ay puso ng ating kasaysayan? Hindi lang ito basta parke. Datian lang ito dati. Tinawag ng mga Kastila na luneta dahil sa hugis ng buwan. Promenada ng mga mayaman, pero lugar din ng pagbitay sa mga kalaban nila. Dito binaril si Rizal. Disyembre 30, 18 naraan 76. Tingnan nyo to. Dito rin nakalibing si Rizal. Hindi lang ito rebulto, libingan rin ito. Kaya may mga gwardyang laging nakatayo dito, simbolo yon ng pagbabantay ng bayan sa kanya. Ito ang Kilometer Zero. Dito nagsimula lahat ng distansya sa Pilipinas. Dito sa paanan ni Rizal. Dito nagsasama-sama ang buong Pilipinas. Parang salas na rin natin ito. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Taong 1986 nang kumatok sa pinto ng mga Marcoses ang karma. 21 taon na ang diktador sa pangyarihan noon. Many Filipinos were just fed up and frustrated upon hearing that the February 7, 1986 snap elections were rigged to make it appear that Marcos defeated Cory Aquino, the widow of slain opposition leader Ninoy. Matapos ang ilang linggo, nagprotesta ang milyon-milyong tao sa EDSA. Nakabantay ang Estados Unidos sa mga pangyayari at si President Ronald Reagan inalok ang kanyang matalik na kaibigan na si Marcos Sr. ng santuario sa US. Basta raw, bumaba ito sa pwesto para maiwasan ang pagdanak ng dugo sa kalsada. Dahil sa People Power Revolution, nag-alsa balutan ang kanilang angkan at mga pinakamalalapit na kaibigan paalis ng bansa, sakay ng mga eroplano ng US. Ito ang Japanese Garden. Makikita mo rin dito ang mundo ni Rizal. Nag-aral siya sa ibang bansa. Pare ko ako. Sige ako muna to. Uy, pero dapat pala meron tayo. Paggabi, may palabas talaga dito. Maririnig mo yung huling tula niya, yung Mi Ultimo Adios. Kaya isipin mo, Ace, Daryl, Jeff, Rap, latian, tapos promenada, tapos pinagbantayan, tapos naging bantayo, tapos naging parke nating lahat. Patong-patong. Paano nga ba maging Pilipino ngayon? Dito mo simulan, isipin yun.